Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan, ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling panayam kasama po ang National Authority for Child Care o NACC dahil sa gitna ng matitinding hamon na kinakaharap ng ilang pamilya mula sa kahirapan, personal na problema hanggang sa kakulangan ng suporta. Isang mahalagang paalala ang inilabas po ng NACC: piliin ang legal at makataong paraan ng voluntary surrender kesa sa child abandonment. Ano nga ba ang prosesong ito at paano nito napoprotektahan ang karapatan at kinabukasan ng mga batang Pilipino? Kaya naman, minarapat po natin na makasama dito sa programa ang Assistant Secretary for Operations and Services mula sa National Authority for Child Care o NACC, walang iba kundi si Assistant Secretary Rowena M. Makalintal. ASEC, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po, ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Mapag-arugang hapon po sa inyong tanghali sa inyong lahat, sa lahat po ng mga tagapakinig, taga-subaybay, taga-suporta ng Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat po, ASEC, sa pagsama niyo po dito sa aming programa. Unang-una po sa lahat, dahil nabanggit ko na po kanina yung tinatawag na voluntary surrender. Bakit mas hinihikayat po ito o isinusulong ng NACC kaysa po dun sa tinatawag na child abandonment? Opo, kasi po na-observe po ng NACC na sa nakaraang mga taon, mayroon po tayong insidente kung saan meron po tayong mga nanay na nagbebenta po ng bata online. At meron na rin po, napatunayan na rin po natin dahil nagkaroon po tayo ng successful entrapment operations initiated by the PNPWC-PC Women and Children Protection Center na na-monitor po ng NACC dahil tayo po ay nakapag-flag ng iba't ibang mga Facebook sites kung saan nagkakaroon po ng illegal na bentahan ng bata, illegal na online adoption. Gayon din po, mayroon din po mga instances na mayroon din po tayong mga babies na nakikita po kung saan-saan. Ito po yung mga tinatawag natin na mga foundlings. Alinsunod sa Foundling Recognition and Protection Act na naisulong ng ating Kongreso at naisabatas na sa ating bansa, meron pong proteksyon na ibinibigay dito sa mga foundlings na ito. Kaya naman po ang ating panawagan sa ating mga nanay, kung ano man po ang kadahilanan kung bakit yung iba nagiiwan ng kanilang sanggol kung saan-saan, nag-aabandona ng kanilang sanggol, nalalagay sa peligro o kapahamakan yung sanggol. Equally worse po yung ibang mga nanay na nagbebenta at nagre-resort po sa online baby selling. Ating pong panawagan na ito po ay bawal, ito po ay may parusang krimen at meron naman pong mekanismo sa ating batas kung saan isurrender na lamang po ninyo ang inyong mga anak. Matapos po ng proper counseling period at pagbibigay po ng tulong at intervention sa inyo, mapagdesisyonan pa rin po ninyo na i-relinquish o i-surrender ang inyong anak. Mas gugustuhin na po ng pamahalaan yan kesa naman iwanan ninyo sila kung saan-saan, i-abandona ninyo o ibenta po ninyo. Meron po tayong mechanism kung saan meron po tayong mga
child caring agencies, meron po tayong mga residential care facilities, meron po tayong mga foster parents na po pwede pong mapaglagakan sa pangangalaga ng ating mga anak. ASEC, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na marahil ay nag-iisip po no regarding dito sa voluntary surrender na ito. Ano po ba yung panganib kasi no na kinakaharap kapag inabandona ang isang bata? Unang po, Ma'am Steph, mapapahamak yung bata kasi kung iiwan mo kung saan-saan, base po sa mga naging reports, iniiwan sa sako, sinabit sa puno, iniiwan sa tabi ng ilog, iniiwan sa loob ng box ng sapatos, sa tabi ng basurahan. So hindi po natin alam kasi pwedeng masugatan, pwedeng ma-injure, pwedeng magkaroon ng infection ang baby. Yan po yung unang panganib kapag po yung iniwan natin yung sanggol. Maliban na po dun sa baka makuha sila o mapulot sila ng mga taong may masamang intensyon sa mga batang ito. Maliban po sa nalalagay sa kapahamakan ang kanilang buhay at ang kanilang safety, nawawala rin po yung kanilang identity. Mas lalo na po kapag ito ay ibinenta dahil maliban po doon sa nawawala yung identity ng bata, hindi po natin alam kung ano na yung kahahantungan ng buhay ng batang ito. Maliban po sa side ng bata, yun sa side naman din po nung nagbebenta o nung nag-iiwan po pwede pong makasuhan. Meron po tayong violation ng child abandonment of minor, meron din pong violation against Child Abuse Act, at meron din pong violation ng trafficking, violation din po ng illegal adoption. Lahat po ito ay may parusang pagkakakulong dahil ito po ay criminal offense. So napakarami pong panganib at disgrasya ang pagre-resort sa ganitong ipinagbabawal na gawain, Ma'am Steph. Ito naman po, ASEC, no, kasi may tinatawag po na Deed of Voluntary Commitment o DVC. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung paano po tumatakbo ang proseso patungkol nga po dito? Opo, although hindi ho natin ini-encourage at kinukondone yung pabayaan ang pag-aalaga at pagpapalaki sa kanilang mga anak. If after minimum 3 months po ng pagka-counsel at malaman po yung problema ng magulang kung bakit ayaw ng alagaan ang anak, at nabigyan po natin ng interventions and the parent, the biological mother still decide na hindi niya na talaga kayang ipagpatuloy ang pagpapalaki sa kanyang anak, po pwede po siyang mag-execute ng deed of voluntary commitment. Ito po ay isang dokumento kung saan isinusuko niya na po yung kanyang karapatan bilang magulang sa kanyang anak. Isinusuko niya na po sa pamahalaan. At yan po ay ninonotarize at sinisiguro po natin na ang nanay ay nakapag-desisyon based on their voluntary decision, hindi po napilit, hindi po pinuwersa, alam po niya yung kanyang pinirmahan at higit sa lahat wala pong bentahan of monetary consideration na nangyari sa patungkol sa kanyang desisyon na mag-relinquish po ng parental authority. At kapag nai-subject po natin sa ganitong tamang proseso yung ating mga bata, masisiguro po natin na mapoproseso din po ang pagpapadeclare sa mga bata na ito as legally available for adoption at sila po ay maipapaampun po natin sa mahusay na pamilya, Ma'am Steph. Kaya po ito yung ini-encourage natin kung hindi na ho talaga kayang alagaan ng anak, isurrender na lang po sa pamahalaan, dumaan po tayo sa tamang proseso para po ang mga anak ninyo ay maipaampun po natin ng maayos. Ito naman po, ASEC, ano pong mga counseling at interventions ang binibigay o pinoprovide bago po maisagawa itong voluntary surrender? Yan. So meron po tayo mga social workers from the local government units, yan po yung tinatawag natin ng mga local social welfare development officers na magbibigay po ng counseling sa kanila kasi ang goal po natin, wag niya sanang i-let go yung pangangalaga sa kanyang anak. Kung ang typical usual reason po ay kahirapan, meron ho tayong mga sustainable livelihood program, meron pong assistance to individuals in crisis program, meron pong mga livelihood programs, pareho po yung ating local government units, pati po yung DSWD na po pwede pong i-extend sa pamilya kung ang talagang rason lang ay kahirapan lang naman o di kaya naman po baka merong problema sa pamilya, undergoing family crisis at hindi naman talaga kinakailangang i-let go yung bata. So ang goal po talaga, Ma'am Steph, is to pursue po na sana walang child separation, na sana hindi niya i-let go yung anak niya. Pero
even after counseling, even after provisions po nung interventions na kailangan para mailigtas yung pamilya, mag-decide pa rin po talaga yung nanay, yan po ay irerespeto naman po natin. Para po imbis na ibenta niya o iwan niya o ibigay niya kung kani-kanino, isurrender na lang po yung pangangalaga at authority over the child para po ma-declare na legally available for adoption ng bata. Asek, meron po palang tinatawag po na batas na Republic Act 11767 o ang Foundling Recognition and Protection Law. Ano po ang kahalagahan po ng batas na ito? Opo, yan po ay nagbibigay ng proteksyon at pagkilala sa ating mga foundling. Kung meron po tayong sanggol na makikita saan man dito sa Pilipinas o kahit na po abroad sa mga within the premises of the territories of the Philippines, kagaya po ng Philippine Embassy, Philippine Foreign Service Post, ang bata po na yan ay meron pong nag-e-enjoy po ng presumption of Filipino citizenship. So ito po yung ating tugon dun sa panawagan na sana walang madideklarang batang stateless. So because of this Foundling Recognition and Protection Act, kahit na po ang bata ay walang lumalabas na magulang, yan po ay binibigyan na po ng presumption na Filipino citizen. Basta po matapos natin yung proseso ng paghahanap, diligent efforts ng paghahanap ng magulang at wala po talagang lumabas na magulang o kahit na sinong may impormasyon tungkol sa batang nahanap, yan po ay po pwede na natin mabigyan ng birth certificate of persons with no known parents. So mabibigyan na po siya ng birth certificate, hindi po rason na dahil wala siyang magulang, walang lumalabas na magulang, walang may pagkakakilanlan o impormasyon tungkol sa bata, hindi po yan dahilan para hindi ma-register at makilala bilang Filipino citizen ng batang ito. So iyan po yung isang proteksyon na binibigay ng batas na ito. At pangalawa po, yung proteksyon po na mailagak sa mapagmahal na pamilya dahil po yan ay foundling, yan po ay walang magulang at as soon as ma-issuehan po ng birth certificate, yan ay ipoproseso na po natin to be declared legally available for adoption. At yan po ay mailalagak din natin sa ating mga pamilyang Pilipino na nag-a-accept po ng mga tinatawag nating foundling. And also, pati po yung mga adult foundling, kasi halimbawa po, lumaki na sila at ang kanilang at wala pa silang birth certificate, they can also avail of the benefits of this law. And halimbawa naman po, sila ay lumaki na ang kanilang birth certificate ay yung tinatawag na certificate of founding. Yan po ay pinapalitan na natin ngayon para hindi nga naman discriminatory na ang iyong birth certificate ay may nakalagay na foundling. So yun po yung pwede na pong i-convert yung kanyang birth certificate para ma-issuehan siya na certificate of persons with no known parent. Ito naman po, para naman sa side ng mga magulang, saan po maaring lumapit itong mga magulang na ito kung nais na nilang legal na isuko ang kanilang anak? Opo, pwede po silang pumunta sa kanilang mga safe haven providers. At ito pong mga nanay ay hindi po makakasuhan ng abandonment, hindi po sila huhulihin, wala po silang criminal liability, basta po isusurrender po nila ng maayos ang kanilang mga anak. Pwede po silang pumunta sa social workers, sa kanilang mga local government units, pwede po sa mga child caring agencies natin, yan po yung mga private institutions na nag-aalaga ng bata, o di kaya naman po sa mga government-run facilities, yung mga facilities po ng DSWD o yung mga facilities po ng kanilang mga local government units. Pwede rin po sa ospital. Actually, mas gusto nga po natin na kapag po may nahanap na foundling at kapag po sila ay nakapag-coordinate sa barangay captain, sa social worker o sa kapulisan, idiretso na rin po sa ospital ang bata para po masiguro natin na mabigyan agad ng agarang medical intervention at mailigtas ang buhay ng bata. At wala pong gagastusin dito sa pangangailangan ng foundling na ito dahil covered na rin po ito ng PhilHealth bilang isang child in need of special protection. So ito po yung isang ginagaranti ng batas na hindi po huhulihin, hindi po makakasuhan yung mga nanay na gustong mag-surrender ng pangangalaga sa kanilang mga sanggol, sa kanilang mga foundlings. Kesa nga naman po iwan kung saan-saan o di kaya naman ay ibenta, isurrender na lang po natin sa pamahalaan. Asek, ano naman po yung suportang ibinibigay ng ating pamahalaan para naman po doon sa mga magulang na medyo nagdadalawang isip pa upang kahit paano ay maiwasan po itong pagsuko o abandonment ng kanilang mga anak?
Opo, meron na po tayong mga programa ng family strengthening program sa ating mga local government units ngayon dahil nire-recognize naman po natin that family is the basic unit of the society at alam din po natin na ang number one protocol ay protektahan ng bata para maalagaan siya ng kanyang mga natural biological parents. Kaya po meron na rin pong mga programa ang ating pamahalaan lalo na po ang ating mga local government units para po matulungan itong mga pamilya na ito kung ano man po ang krisis na pinagdadaanan. Maliban po doon sa counseling, maliban po doon sa ating pagbibigay po ng mga financial, employment, livelihood interventions, mayroon din pong psychosocial interventions, psychological first aid, parenting effectiveness seminar, parenting capability building sessions, family development sessions na po pwede pong ibigay sa mga pamilya na ito. Lumapit lamang po sila sa kanilang pamahalaan, especially through their local government units, sa kanilang mga social workers po, sa kanilang mga munisipyo o sa kanilang mga lungsod. Ito naman po, no, Asek, para po sa mga hindi nakakaalam, paano po ba pinasimple ng NACC ang proseso po ng adoption o pag-aampon at alternative childcare? Marami pong salamat sa tanong, Ma'am Steph. Nakakatuwa po na ibalita sa inyo na dahil po sa Republic Act 11642, ang dati pong judicial process ng adoption ay mas sinimplify na po ngayon kasi administrative na po ang adoption. Hindi na po kinakailangan dumaan sa korte, hindi na po kailangan ng serbisyo ng abogado. Serbisyo na lang po ng mga social workers sa inyong mga local government units o di kaya naman po sa ating mga child placing agencies or mga accredited social workers po. Yun na lang po ang serbisyo na kailangan natin. Kung dati po inaabot ng taon-taon ang proseso ng adoption, mas mabilis na po ngayon. Basta po ang inyong petition for adoption with complete documentary requirements ay na-file sa mga regional offices. Maximum 9 months na lang po yan tatagal sa NACC. Yung pong petition proper, Ma'am Steph. At maliban po sa walang pinagkakagastusan, wala pong binabayaran sa NACC o sa aming mga regional offices. Mas pinasimple na rin po yung proseso dahil administrative na nga po ang adoption. At ang pinagkakagastusan na lang po ng mga prospective adoptive parents, yun na lang po ang kanilang mga requirements, kagaya ng medical evaluation, kagaya ng NBI o police clearance. Tapos yung pinakamahal po na pinagkakagastusan nila in relation to adoption ay yung psychological evaluation. Kasi kasi kasama po sa mga requirements na dapat ma-prove ng mga prospective adoptive parents natin na sila ay hindi lang financially capable in keeping with the means of the family, hindi lang physically capable, kundi dapat psychologically, mentally capable din po na mag-handle ng buhay ng isang bata. At kung sila po ay kukuha ng serbisyo ng mga child placing agencies dahil sila ay nagmamadali at afford naman nilang gumastos para dito, yan lang po yung mga kanilang pagkakagastusan, Ma'am Steph. Ito naman po, Asek, ano naman po ang dapat gawin ng isang taong makakakita po ng isang foundling? Opo, kung kayo po ay makakakita ng babies kung saan-saan, makipag-coordinate po agad sa barangay and then diretso na po kayo. Sasamahan po kayo, i-escort po kayo o bibigyan po kayo ng sasakyan ng barangay para makapunta po sa ospital. And then doon na po, basta ho nakipag-coordinate kayo sa kung ano po yung pinakamalapit. Kung pulis man yan, kung barangay captain man yan, barangay tanod man yan, social worker man yan. Yan po ay magko-coordinate na rin po yan sa NACC, sa regional office at sa iba't iba pang tanggapan. Pero ang importante po, wag nyo pong iwan, kunin nyo po yung bata, sabihan nyo po yung barangay at samahan nyo po papunta sa ospital para madala sa ospital. At hihingin rin ho namin yung tulong ng mga finder na kailangan po mag-execute ng finder's affidavit kasi kailangan po yan sa report ng pulis. Gusto po kasi nating i-verify ng pulis kung ang baby ba na nakita ni finder ay biktima ng trafficking, biktima ng kidnapping o ng abduction para at least kung magmamatch man yan dun sa report ng kabilang probinsya o nung kalayong presinto, case solved na po sana agad. Naibalik na natin agad ang baby kung ito man ay biktima ng kidnapping. Kung hindi man, at least po maiproseso na po natin yung mga requirements para po ma-applyan po natin ng birth certificate ang foundling na ito. At si finder po, kung gusto po niya mag-apply bilang foster parent nung baby na nahanap niya, basta po qualified siya, po pwede po siyang ma-prioritize para maging foster parent po ng foundling na nakita niya. At maikwento ko lang sa inyo, Ma'am Steph, one time po meron pong somewhere po sa floodway, meron pong
natigil doon na van na nagbagsak ng bag, and then tinapon po sa ilog yung dalawang bag. So yung mga bystanders, nilangoy po yung bag kasi akala nila may gamit, and then nakita nila may baby na nalulunod na dun sa loob ng bag. So iniligtas po ng mga bystanders. Meron pong tricycle driver na nagkusang loob at dinala sa ospital yung ating foundling. Nabalian po ng balikat, nakainom ng contaminated water, pero nailigtas po yung buhay ng foundling kasi naidala po agad ng finder natin sa ospital at nakapag-coordinate po agad sa social worker. So ngayon po, ina-apply na po natin yung, tayo po ay nakapagsagawa na ng panawagan, i-apply na po ng birth certificate of no known parent ang bata na ito, na ilagay na po natin siya sa pangangalaga ng isang foster parent, at yung kanyang foster parent po ay balak na rin siyang ampunin. And then may isa pa po kaming kwento ng foundling, isang May po noon, meron po nakitang duffel bag sa isang bag sa Valenzuela, kaya po pinangalanan nila yung baby na May Valenzuela dahil May nung nakita siya, tapos sa Valenzuela nakita. So, a year after po, naipaampon na po natin si May sa isang negosyanteng pamilya na wala pong anak, at nag-celebrate po si May ng bonggang-bongga na may 2 yaya at may isang driver na naka-assign sa kanya. So, ito po yung mga success story natin ng ating mga foundlings. Basta po mai-report ng maayos, madala agad sa ospital, mailigtas ang buhay ng foundling at ma-establish na talagang foundling. Wala po talagang magulang na lumalabas kahit na naghanap na tayo ng mahigit 3 months, kaya po nating ilagak sa mapagmahal na pamilya ang mga foundlings na ito. Ito naman po, ASEC, paano naman po nilalabanan ng NACC yung mga nagpapakalat po ng maling impormasyon o fake news patungkol po sa foundlings? Opo, Ma'am Steph, nanawagan din po kami patungkol sa mga ganyang sinisensationalize po. May ilan po na nag-viral na hindi naman ho talaga totoo nung verify natin. Hindi ho natin ini-encourage yung ganito kasi number one, mali pong magpakalat ng fake news, and pangalawa, nagkakaroon po tuloy ng hindi magandang imahe at syempre nadidistort po yung katotohanan. Mas mainam po na i-check po natin yung credibility ng source. Yan naman pong mga foundlings na natatagpuan, yan naman po ay ipinapanawagan talaga ng ating mga local government units, dahil hindi nga po ba meron po tayong quad media search. Tayo po ay nananawagan sa radyo, tayo po ay nag-a-announce sa TV, at tayo po ay nagpa-publication din po sa dyaryo at nagpa-publish din po sa social media para hanapin yung magulang ng mga foundling. So ito po yung mga legitimate sources ng information kung totoo po talagang may foundling na nakita. At kung hindi naman po, yan po ay inire-report po namin sa DICT, CICC, para po at least ma-contain po yung false information patungkol dito sa mga foundling na ito, para mas makapag-focus po tayo dun sa totoong report patungkol sa mga foundlings natin. Ganoon din po ang aming panawagan against online baby selling. So, ang request namin sa FB, Meta, at saka po sa DICT, CICC ay complete takedown po sana ng lahat ng Facebook sites kung saan merong bentahan ng bata, online adoption in the Philippines, online baby selling, babies for sale, wanted babies, lahat po ng mga hybrid kung saan pwedeng magkita at mag-usap po yung buyer at seller, pati po yung mga third-party mediator. Yan po ay nire-request namin na i-total takedown na po sana, at wag na rin ho sana hayaang makreate pa yung mga groups para wala hong platforms kung saan po pwede sila magkita. At bago ko po kayo pakawalan na ASEC Makalintal, ano na lamang po ang inyong panghuling mensahe, partikular sa mga magulang dyan na kumbaga may kinakaharap na problema pagdating sa desisyon na alagaan yung kanilang mga anak. Go ahead po, ASEC. Opo, makipag-ugnayan po kayo agad sa inyong mga social workers sa inyong mga LGUs. Kilala naman po ninyo kung sino yung mga social workers sa inyong mga munisipyo, sa inyong mga syudad. Lapitan po ninyo sila at kayo po ay mabibigyan ng kaukulang tulong at suporta kung ano man po ang magiging desisyon ninyo. At panawagan na rin po, Ma'am Steph, sa mga magulang na nag-iisip mag-ampon, wala pong online adoption. Hindi po kayo kailangan pumunta sa Facebook at doon maghanap ng bata. Bawal po yun. Makipag-ugnayan po kayo sa National Authority for Childcare through our regional alternative childcare offices. So ang aming pong telephone number ay
0917-322-6222. 0917-322-6222 o di kaya naman po ay adoption@nacc.gov.ph o nasa Facebook din po kami, National Authority for Child Care, or yung pong mga regional offices ninyo. So NACC-RACO kung kayo man ay taga Region 1, RACO 1, kung taga Region Caraga, Caraga or Region 13. Makipag-ugnayan lang po kayo sa amin kasi ang unang proseso po ay a-attend po kayo ng adoption forum, and then the rest po magko-comply po kayo ng inyong mga documentary requirements. Wala pong binabayaran sa pagpapaampon ngayon, requirements lang po, at mas maikli na po at mas pinadali na po ang proseso. Pero meron po talagang reglementary period at meron po talagang proseso at requirements na kailangang i-comply. Kasi hindi naman po transactional ang adoption. Buhay po kasi ng bata ang ilalagak sa inyo, kaya kinakailangan po ay bigyan natin ng sapat na panahon at kinakailangan po tayong mag-comply sa tamang proseso ng batas. At para naman po doon sa ibang pamilya na nagko-consider maging foster family, open na open po ang NACC, Ma'am Steph. We are accepting applications po for you to become licensed foster parents. Marami po tayong mga bata ngayon na tumatanda sa mga facilities na nangangailangan po ng pagmamahal ng mga foster families. Baka po pwede ninyong buksan ang inyong puso at ang inyong tahanan para po makapagpaalaga, makapagpalaki ng mga batang nangangailangan ng pamilyang magmamahal sa kanila. And the NACC provides monthly financial subsidy po para sa pangangailangan ng mga bata na ito in the amount of 8,000 to 10,000 pesos monthly. And with that po, maraming salamat po, ASEC, sa muling kumbaga sa pagsama niyo po dito sa aming programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa susunod po na pagkakataon, God bless po at mabuhay po kayo. At atin po nakasama ang Assistant Secretary for Operations and Services mula sa National Authority for Child Care o NACC, walang iba kundi si Assistant Secretary Rowena M. Makalintal. Dadako na tayo sa mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nagtapos ng Philippine Military Academy o PMA Talang Dangal Class of 2026 na manatiling tapat sa konstitusyon at pairalin ang pinakamataas na antas ng integridad, dangal at disiplina sa kanilang pagsisimula ng serbisyo sa bayan. Sa commencement exercises sa Fort del Pilar sa Baguio City, paalala ng Pangulo sa 207 graduating cadets na ang kanilang katapatan ay dapat nakatuon sa bansa at sa saligang batas at hindi sa sinumang individual o interes pampolitika. Hinikayat din ng punong ehekutibo ang mga bagong opisyal na isabuhay ang PMA Honor Code na huwag magsinungaling, mandaya, magnakaw at huwag kukonsintihin ang mga gumagawa nito. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na ang pananahimik sa harap ng maling gawain ay paglabag sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa mga prinsipyong kanilang ipinaglalaban. Ayon pa sa Pangulo, kailang harapin ng militar ang mga makabagong banta gaya ng cyber threats, disinformation, territorial aggression at mga kalamidad na dulot ng climate change. Dahil dito, isinusulong na ng PMA ang modernisasyon ng kurikulum sa pamamagitan ng pagsasanay sa data science, artificial intelligence, electronic warfare, Phyton foundations at unmanned systems. Sa kabila ng pagbabago ng panahon at teknolohiya, iginiit ng Commander-in-Chief na nananatiling sandigan ng isang tunay na sundalo ang dangal, disiplina at integridad. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang
pagpapasinaya ng bagong Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center sa Tuguegarao City bilang bahagi ng pagpapalawak ng espesyal na serbisyong pangkalusugan sa Hilagang Luzon. Ang pasilidad ay may 30-bed capacity at 2 operating rooms na magpapalakas sa kakayahan ng ospital sa stroke management, neurosurgery at iba pang serbisyong neurolohikal para sa mga pasyente sa Region 2 at kalapit na mga probinsya. Kabilang sa mga tampok nito ang acute stroke unit, neurosurgery complex at mga makabagong diagnostic services upang mailapit ang komprehensibong gamutan sa mga pasyente sa labas ng Kalakhang, Maynila. Kasabay nito, pinangunahan din ng mga opisyal ang groundbreaking ng planong 4 na palapag na Heart, Lung, Renal Care and Kidney Transplant Center sa loob ng CVMC compound. Inaasahang magbibigay ang naturang specialty center ng advanced cardiovascular, pulmonary at renal services kabilang ang dialysis at kidney transplant sa mga residente ng Hilagang Luzon. Target na simulan ang konstruksyon sa Hunyo 2026 at makumpleto pagsapit ng Hunyo 2027 na layong mabawasan ang pagpapadala ng mga pasyente sa malalayong ospital sa Metro Manila. Isa sa bagong polisiya ng Department of Health ay inutos ko sa kanila, matuto na tayo, maglagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar. Para naman, kapag may sakit at kailangan mapunta sa isang specialty center, ay hindi pa kailangan lumipad pa o pumunta pa. Mabuti pa nga nasa Luzon kayo. 10 oras, at least makakarating kayong Maynila. If you're in the Visayas, nasa Mindanao, how do you expect to get yourself to may sakit na nga, yun na nga, kagaya yun ang sinasabi ko, yung iba doon, hindi na umabot sa ospital at sayang naman yung buhay nila at kung may ospital lang, ay baka nabuhay pa. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pamahagi ng libreng 10 kilong bigas sa mahigit 3,000 pamilya sa Cagayan sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Sa kanyang talumpati sa Cagayan Coliseum sa Tuguegarao City, sinabi ng Pangulo na 6 na beses kada taon makatatanggap ng ayuda ang mga benepisyaryo upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng pagkain. Personal ding namahagi ng bigas ang Pangulo at inulunsad ang Barangay Scholarship Program kung saan 60 estudyante ang tumanggap ng tig 20,000 pesos na tulong pang-edukasyon. Inaasahang aabot sa 4,100 scholars mula sa 820 barangays sa 28 municipalities at Tuguegarao City ang makikinabang sa naturang programa. Dagdag pa rito, bawat barangay ay bibigyan ng tig 200,000 pesos na pondo para sa mga proyektong pangkomunidad kung saan kalahati nito ay ilalaan sa scholarship ng mga kabataan. Binigyang din ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga lokal na opisyal sa pagtukoy ng pangailangan ng kanilang nasasakupan upang mas mailapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mamamayan. Ito po mga 10 kilo na sako ay huwag niyong isipin po na minsanan lang ito. Magbibigay kami ng 10 kilo na sako na 6 na beses sa isang taon. Kada 2 buwan, meron na naman 10 kilo. Basta po, nangangailangan po kayo, ay nandito po ang pamahalaan at tuloy-tuloy na nakasuporta sa inyo. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Grid Reliability Task Force inilunsad ng Department of Energy o DOE para imbestigahan ang malawakang power disruption sa Luzon at Visayas. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni EJ Lazaro.
Nagpakilos na ang Department of Energy o DOE ng Grid Reliability Task Force upang imbestigahan ang malawakang power disruption matapos mag-trip ang dalawang pangunahing transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP noong 13 ng Mayo. Ayon sa DOE, naapektuhan ng insidente ang mahigit 2,400 megawatts ng natural gas capacity sa Luzon Grid matapos mawala ng koneksyon ang mga transmission lines sa Tayabas, Ilihan at Ilihan, Dasmariñas. Dahil dito, nagkaroon ng malawakang pagkaantala sa supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Luzon at naapektuhan din ang power transfer papuntang Visayas. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na seryoso ang insidente dahil tinatayang 12% ng supply ng kuryente sa Luzon ang dumadaan sa naturang transmission lines. Hinihingi na rin ng DOE ang buong ulat at technical findings mula sa NGCP upang matukoy ang ugat ng problema at pananagutan sa insidente. Kasama sa investigasyon ng Energy Regulatory Commission o ERC at mga key players sa power sector para sa mas malalim na technical assessment sa nangyaring aberya. Samantala, nanawagan ng DOE sa publiko na magtipid ng kuryente lalo na tuwing peak hours habang nagpapatuloy ang monitoring at pagsasaayos sa power supply situation sa Luzon at Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, pinagpapaliwanag ng Energy Regulatory Commission o ERC ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kung paano nawala ng kuryente sa Luzon. Sinabi ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Guines na batay kasi sa inisyal na investigasyon ay nag-trip o namatay ang linya ng kuryente na naging sanhi ng red alert status ng grid lines sa Luzon. Pumunta na rin si ERC Chairperson and CEO Francis Saturnino Juan sa NGCP kamakailan para alamin ang problema sa transmission lines. Maaari naman ani ang maghain ng kaso sa korte ang mga naperwisyo at nais ng danyos mula sa pagkawala ng kuryente. Ay bunsod doon sa nagkaroon ng tripping sa transmission lines ng NGCP. Ngayon, yung transmission lines kasi doon dumadaloy yung kuryente galing sa mga planta. Kaya kung wala na silang dadaluyan, wala na rin kuryente na nakakarating sa ating mga consumers. Si Attorney Maria Corazon Guines ang Legal Service Director ng ERC. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, pag-arangkada ng impeachment process dapat umusad alinsunod sa itinatakda ng konstitusyon. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Sinabi ni Bataan Representative Tony Roman na mahalagang hayaang umusad ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Ayon kay Roman na isang abogado, bahagi ng constitutional framework ang impeachment process upang tugunan ang mabibigat na alegasyon laban sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Pagkakataon umano ito para sa pangalawang Pangulo na maipagtanggol niya ang sarili laban sa mga paratang. Nilinaw din niya na ang pagkakaroon ng probable cause ng impeachment ay hindi nangangahulugan na napatunayan na ito nagkasala. Binigyan diin ng mamabatas na mahalagang papel ang gagampanan ng Senado bilang impeachment court upang matiyak na patas at malinaw na matatalakay ang mga isyu sa kaso. Nanawagan din ito sa publiko na iwasan ang maagang paghuhusga sa magiging resulta ng kaso at hayaang maisakatuparan ng Senado ang mandato nito. Importante anya na mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga institusyon sa pamamagitan ng pananagutan at patas na proseso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, ginagawa ng Philippine National Police o PNP ang lahat ng paraan para mapabilis at maresolba ang shooting incident sa Senado. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa iniimbestigahan ay kung staged o planado ang putukan bilang panggulo upang makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng arrest warrant nito sa International Criminal Court. Tiniyak naman ng pulisya na walang special treatment kay De La Rosa na dating PNP chief. Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. The Philippine National Police ay, of course, for any eventuality, arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation. PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, bukas naman ang National Bureau of Investigation o NBI na maimbestigahan ang putukan sa Senado na umano'y planado upang makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, handa silang makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng Philippine National Police. Una rin, sinabi ni Matibag na magkakaroon ng interagency collaboration ang mga law enforcement agency kasama ang Department of Justice at iba pang kaugnay sa mga susunod na hakbang. Bukas po kami sa investigasyon at katunayan, sinabi ko nga po kay General Nartates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS ay amin pong isusumite sa isang malayang investigasyon po ng Philippine National Police po. Si NBI Director Melvin Matibag. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Kaugnay sa ating ibinalita kanina, 3 pang specialty centers ipatatayo sa lalawigan ng Cagayan. Karagdagan sa nauna ng mga specialty centers, mayroon ang Cagayan Valley Medical Center. Ang kawangulati hahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao. Mabalin ni pangibuka entre pangibisita ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. tabago entre sarili nga building nga Brain and Spine Center na Cagayan Valley Medical Center o CVMC, tanlupaga nga specialty centers umeda maipatadak ta CVMC. Yawyari Heart Center, Renal Care Center and Kidney Transplant Center, Andre Lang Center. Turi Biyernes, turi umayda ginanwa ipapatunot na nakaginga building, mabalin ipabisita ni Presidente Marcos Jr. Yaw ay mapondohan ta 512 million pesos. Hunyo, ipamegafon na konstruksyon na makwata tangaragun. Igay 25 na beds yaw na centers ira. Kumpleto takawagan na pasyente ari nga namawak nga umay paga ta Manila tapeno mala iyaw ira nga serbisyo. Kumpleto gang mga na ta espesyalista kanu i Cagayan Valley Medical Center. Yato ni balita nagafuta syudad na Tuguegarao yaw si Dina Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City Emergency Transport Support Program, palalawakin pa ng syudad upang maserbisyuhan ang mga pasahero sa nalalapit na pasukan. Ang kawang-ulat ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas. Itultuloy ti syudad ti Baguio ti Emergency Transport Support Program ang mga ipaay subsidiya kaya iti public utility jeepney para iti backload when no panagbiyahe nga agsubli nga awan pasahero bayat asan palaeng anatalgad ti presyo ti petrolyo. Sigun kini Baguio City Mayor Benjamin Magalong, posible
Mapalama pa iti programa iti panagrugit iti klase intun Hunyo, gapo iti manamnama a panagado dagiti pasahero iti rabii. Dumanon iti maysa milyon a pisos kadalawas ti gasgastusen ti syudad tapno suportaran ti operasyon dagiti jeep iti rabii. Kayan posible adumanon pa iti 2 milyon a pisos kadalawas ti pondo a maaramat iti panagado ti bilang dagiti pasahero. Na ipatungpal idi Abril ti panagtinulong ti city government kan transport cooperatives para iti 32 a rota. Iti sidong ti programa bayadan ti syudad ti gastos dagiti empty return trips dagiti drivers tapno maguyugwida nga subli kadagiti loading station ken agibunag kadagiti pasaheros. Damag manipod ito'y syudad iti Baguio. Siyak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. Pagpapalawak ng industriya ng abaka, isinusulong ng provincial government ng Catanduanes upang matulungan ang mga abakaleros. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Pigsusulong unyan kang provincial government kan Catanduanes ang pagpapahewas pa kan industriya nin abaka sa paagi kan paggibo nin mga finished products nga ning madagdagan ang kita asin kabuhayan kan mga abakaleros. Personal na binisita ni Governor Patrick Asanza ang proyekto kan Habi Foundation sa Banwan kan Panganiban kung saan pigsasanay ang nasa 36 na mga kababaihan sa paghahabi ni mga produktong gibo sa pinaghalong abaka asin cotton. Katabang sa proyekto ang Habi Foundation asin Philippine Textile Research Institute. Sigun sa gobernador, obheto kang programa na daisa na hilaw na abaka ang iduluwas sa probinsya alagad mga dekalidad na produktong may mas halangkaw na kantidad sa merkado. Suportado man sa buot kang provincial government ang pagpapahewas sa nasambitan ng inisyatiba sa iba pang panwaan kan probinsya. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Nadako na tayo sa Kabisayaan. Pangangailangan ng mga biktima ng malaking sunog sa Cebu City tinutugunan ng lokal na pamahalaan. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Gitubag sa lokal nga kagamhanan sa Cebu City ug Barangay Tinago ang panginhanglanon sa dulaan 1,000 ka individual nga nawadag panimalay gikan sa dakong sunog nga miolbo kagabi sa Sitio Silangan, Barangay Tinago. Matod sa datos sa Cebu City Social Welfare and Development Office, mukabat sa 247 ka mga banay ang apektado, diin moabot ngadto sa 945 kini ka mga individual. Anaa sa 71 ka banay ang sharers o dunay sobra sa usa ka pamilya sa usa ka panimay, samtang 40 ang nagrenta ug 11 ang transient. Kasamtangan kini silang nisilong sa Barangay Tinago Covered Court diin gitubag sa LGU ang ilang pagkaon ug uban pang panginahanglanon samtang giproseso pa ang pinansyal nga ayuda aron makatabang sa ilang pagbangon gikan sa trahedya. Personal nga gisusi ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang kahimtang sa mga nasunugan ug mipadangat sa iyang pahasubo sa katalagman nga miigo sa maong komunidad duol sa pier area. Misaad ang mayor nga dili sila pasagdan sa gobyerno ug mopadangat lamang sa ilang barangay ug mga tinugyanan sa nagbantay sa evacuation center aron matubag ang ilang mga panginhanglanon. Gikan sa RP1 Cebu, Jessa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Babae at lalaking tariktik na ispatan sa kabundukan ng Pilar Capiz. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Hope Torrechante. Naispatan kag nakuhaan sang letrato sa mga personnel sa Department of Environment and Natural Resources Capiz ang tumalagsahon nga babayi kag lalaki nga Visayan Hornbill o kontariktik sa kabukiran sang Tabonacan, Pilar Capiz. Suno kay Donald Dalmasio, hepe sang Protected Area Management and Biodiversity Conservation Unit,
nakita ng mga pispis makaligad ang 1 ka oras nga paghulat sa talon, samtang nagamonitor sang wildlife activity sa lugar. Sa panaysayo ni Dalmasio, daw madulaan na kuntani sila sang paglaom sa tapos sang malawig nga hulat sa malino nga talon, apang ang ila pagpursige nangin mabinungahon sang makabati sang hunisang pakpak sa mga puno kag naghugpa ang mga pispis nga tariktik sa sanga sang kahoy. Ang madinalagon nga documentation sang tariktik patimaan sang nagapabilin nga manggaranon nga biodiversity sa Pilar kag nagapakita sang importansya sang pagpangapin sa natural nga puloy-an sa mga pispis sa probinsya. Mula sa Iloilo, Hope Tarichante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dakuin naman natin ang Mindanao. LTO Extension Office itatayo sa Lupon sa Davao Oriental. Ang detalye ihahatid sa atin ni Sheila Lisondra Celossia mula sa Davao. Nagpahigayon og high-level collaboration conference ang Land Transportation Office 11 ug ang LGU sa Lupon isip pagpapaspas sa pag-abli sa LTO Lupon Extension Office sa Davao Oriental. Ang mga extension office ubos sa pagdumala sa LTO Mati District Office ug adunay otoridad sa pagproseso sa motor vehicle registration, driver's ug conductor's license, inguman student permit aron mapaduol ang serbisyo sa LTO ngadto sa katawan sa Lupon ug kasikbit nga mga lugar. Giisgutan sa conference ang administrative, operational o logistic requirements aron mapadali ang pag-operate sa opisina sa labing sayong panahon. Gipangunahan ang maong pulong ni LTO 11 Regional Director Attorney Ernesto Rafael Robillo, kauban sila Lupon Municipal Mayor Sonny Alonzo Jr. o Vice Mayor Christian Lawrence Go. Sumala sa LTO 11 ang pagtukod sa LTO Lupon Extension Office makatabang sa pagpaligon sa road safety o pagpadali sa paghatag og frontline services sa publiko, partikularmente sa probinsya sa Davao Oriental. Gikan Davao City, Sheila Lisondra Celossia alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sheila Lisondra Celossia mula sa Davao. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Drizel Nanyong. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang mga balitang negosyo at kalakalan. Mas Pinaigting pa ng Pilipinas at Canada ang kooperasyon sa turismo, kalakalan at iba pang sektor upang mapalawak ang people-to-people exchange at pagpalago ang ugnayan ng ekonomiya ng dalawang bansa. Sa pagbisita ni Canadian Ambassador na si David Hartman sa Department of Tourism o DOT, tinalakay ang mga programang magpapalakas sa travel exchange, cultural cooperation at tourism linkage ng Pilipinas at ng Canada. Sinundan ito ng pulong sa pagitan ng DOT at ni Canadian Minister Richie Valdez upang pag-usapan ang pagpapalawak ng kooperasyon sa turismo, agrikultura, kalakalan at science-based innovation. Binigyan diin ng magkabilang panig na mahalaga ang turismo bilang tagapagpasigla ng ekonomiya at pagpapalalim na ugnayang pangkultura kasabay pa ang pangangalaga sa kalikasan. Ipinahayag din ng Pilipinas ang optimismo nito sa pagdami ng Canadian tourists matapos maging ikalimang pinakamalaking source market ng bansa ang Canada noong 2025. Ayon sa DOT, patunay ang hakbang na ito na mas matibay ng partnership ng Pilipinas at Canada tungo sa mas masiglang turismo, pagpapalitan pangkultura at sustainable development. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mananatiling normal ang supply ng kuryente sa Luzon at Mindanao ngayong araw, May 17, 2026.
Batay sa Power Situation Outlook ng National Grid Corporation of the Philippines, may sapat na reserba ng kuryente sa Luzon at Mindanao. Sa Luzon, umabot sa mahigit 14,000 megawatts ang available generating capacity at mahigit 11,000 megawatts ang inaasahang peak demand. Sa Mindanao naman, nasa mahigit na 3,000 megawatts ang available capacity kumpara sa 2,300 megawatts na peak demand. Samantala, sinabi ng NGCP na manipis ang reserba sa Visayas Grid. Ito ay may available capacity na mahigit 2,000 megawatts habang 2,203 megawatts ang peak demand. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umabot sa mahigit na 2.8 billion US dollar ang pera na narimit ng mga migrating Pilipino nitong buwan ng Marso batay sa ulat ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. Batay sa datos na inilabas nitong Biyernes, magmula sa mga land-based worker ang halagang 2.26 billion US dollar na naturang buwan. Samantala, 61 billion US dollar ang sa mga sea-based worker o mga marino at mandaragat. At sa unang 3 buwan ng taon, lumago ng 2.8% ang cash remittance ng mga Pilipino sa ibayong dagat. Umakyat ito sa mahigit na 8.6 billion US dollar kumpara sa 8.4 billion US dollar na naitala mula Enero hanggang Marso noong 2005. Nananatili ang United States bilang pangunahing pinagmumulan ng mga perang padala sa loob ng huling 3 buwan, kung saan nanggagaling ang 39.9% ang kabuang halaga. Sinundan ito ng Singapore na may 7.6% at Saudi Arabia na may 6.3%. Para naman sa mga personal remittances na kinabibilangan ng perang pinapadala sa mga bangko, ang mga formal na remittance center at remittance in kind, pumapatak sa $3.20 billion ang kabuang halaga nito ng Marso ng kasalukuyang taon. Sa pinagsama-samang bilang, tumaas ng 2.8% ang mga personal remittances tungo sa mahigit na 9 billion US dollar na naitala noong Enero hanggang Marso 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ako po si Drizel Nanyong para sa Radyo Pilipinas World Service. Samantala, antabayanan ninyo naman po ang ating segmentong balitang sports na hatid sa atin ni kasamang Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito naman po ang sports balita. Handa nang simulan ni Alex Ayala ang kampanya niya sa Internox de Strasbourg sa France, kung saan pasok siya sa main draw ng 28-player field. Umangat si Ayala mula qualifying matapos mag-withdraw si Hailey Baptiste. Makakarap ng 20 anyos na Pinay ang isang qualifier sa unang round ng WTA 500 event mula Mayo 17 hanggang 23. Kapag nanalo, susunod niyang mga kalaban ang mananalo sa pagitan ni na 8th seed Marie Boskova at Katerina Siniakova. Kasama rin si Ayala sa bracket ni na Ekaterina Alexandrova, Maya Joint at Ann Lee, habang pinangungunahan ang draw ng top seed na si Victoria Moboko at second seed Alexandrova. Nariyan din ang mga bigating pangalan tulad ni na Eva Jovic, Clara Towson at Madison Keys, kaya't isa itong mabigat na hamon para sa tumataas na Pinay star. Hindi lalaro ang defending champion na si Elena Rybakina ngayong taon. Galing si Ayala sa magandang clay court run sa Rome at patuloy na kumukuha ng momentum bago ang kanyang susunod na malaking assignment, ang Roland Garros, ang ikalawang Grand Slam ng taon.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, buhay pa ang title defense ng Talk and Text tropang 5G matapos talunin ang NLEX Road Warriors 118-112 sa kanilang do or die quarterfinals match sa Inares Center sa Antipolo. Pumasok ang TNT bilang number 8 seed pero dalawang sunod na beses nilang pinabagsak ang top-seeded NLEX para makapasok sa semifinals. Umangat muli si Bol na may 35 points at 13 rebounds habang nagdagdag si Roger Pogoy ng 21 puntos. Umabot pa sa 22 puntos ang lamang ng TNT 112-90 sa kalagitnaan ng fourth quarter. Nagbanta pa ang NLEX matapos ang 4-pointer ni Shawnee Winston para ibaba sa 11 ang lamang pero nag-deliver sina Bol at Jason Castro ng clutch baskets para tapusin ang rally. Disappointing ang exit para sa Road Warriors na nagtapos ng 10-2 record sa eliminations at may 4 na magkakasunod na panalo bago ang playoffs. Kumamada naman si Katie Lalane ng 46 na puntos at 15 rebounds habang may 24 na puntos si Winston. Nalimitahan naman si Robert Bullock sa 16 na puntos. Susunod na mga karap ng TNT ay ang Meralco sa Best of 7 semifinals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po o magbabalik na po si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating segmentong Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat tayo sa ating mga nakasama sa studio. Salamat din sa ating mga reporters mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Drizel Nanyong na siya ring executive producer para sa araw na ito at Balitang Sports na inihatid naman po sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.